Eto mga kababayan, naku, mukha pong makakasuhan. Yung nasabi nila, di umano, juwa daw po ni ni Mayor Alice Go, mga kababayan. Ayan po, dahil alam naman po natin, mga boss chief amo, sir, eto na nga po at tapos na ba talaga? Or nasabi nila sa investigasyon nila doon sa Senate, ayan, magpa-file ng charge versus Dong Kalugay at kay Tony Yang, mga kababayan. Naku, Chinese na naman. Oh, Pogo, usaping Pogo ho, mga kababayan. Buti pa to, Roque, eto mga humaharap po. Hindi, eto pong si Tony Yang, mga kababayan, nahuli po yan. Ano po, arestado, kung hindi ako nagkakamali, doon sa may airport. At si Dong Kalugay nga po, kung maaalala nyo, nung ini-interview ni Senator hindi si JB yung kapatid. Jinggoy Estrada, mga kababayan. 'Di ba? Ano to, nagkataon lang na couple shirt kayo ni Mayor di umano na sila po ay magkasintahan. Ano po ang sabi dito sa balitang ito, mga kababayan? Mukhang makukulong to mga to. Or may mga bagong magtatago. Metro Manila, Philippines, the Senate Committee that conducted marathon hearings on crimes linked to offshore gaming operation is pushing for criminal case. Ibig sabihin, mga boss, may kulong, no? Against public officials and employees as well as Chinese nationals allegedly involved in illegal pogos and in protecting dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ay ito. Sino pa ba iisipin mo na pumoprotekta kay Mayor Alice Guo, mga kababayan? Naku po ha. Biruin mo. Ating bayan, no? Isang syudad sa ating bayan. Iba ang wag na tayong magpaligoy-ligoy pa ho, mga bossing. Hindi naman po tayo mga aanga-anga. Base po doon sa mga nakita natin na pagsagot ni Mayor Alice Go, mga bossing. Rekta na, alam natin na hindi siya tunay na Pilipino. Isa pong Chinese national, mga kababayan. Eto pa. Mamaya yan. Eto pa. Sabi ni Senadora Risa Ontiveros, Chairperson of the Committee on Women's, Children, Family Relation, and Gender Equality, sponsored by the blah, 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 blah. The committee recommended the filing of graft and corruption charges against SWAL Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay, an alleged business partner of Guo, no? Also known as Guo Ha Ping. Kalugay denied having any business or romantic ties with the disgraced former local official. Natatandaan nyo ho, mga kababayan, yung mga ipinapadala na napakalalaking mga bouquet ng mayor ng SWAL Pangasinan, mga kababayan, na si Dong Kalugay, no? Siguro special friend lang po, mga kababayan. Napatunayan natin na isang opisyal at staff ng local mayor mismo ang tumulong para magnotaryo ng sinumpaang salaysay ni Guo Haping, no? Nang wala sa Pilipinas. Naku po, ayan mga kababayan, yari kaya dyan. Ako, hangang-hanga po ako kay Senadora Risa Ontiveros at kay Senator Win Gatchalian, mga bossing. Bakit ho? Talagang grabe yung pag-iimbestiga nila dyan. Talagang sobrang pinagtrabahuhan po nila malaman ang katotohanan dyan, mga kababayan. Ano po? Ikumpara mo yung investigasyon na yan sa investigasyon ni Tobats, mga bossing. Doon mo maihihiwalay yung puti sa dekolor, mga kababayan. Yung may buhok sa walang buhok. Ano po ba ang natamo ng bayang Pilipinas doon sa mga investigasyon na nagsayang ng pera si Bato de la Rosa para ipilit yung kanyang mga hearing na yon? Wala, mga kababayan. Samantalang ito, umuusad at patuloy
na hinahanap ang katarungan ng ating bayan. Tuloy. She recalled how Kalugay staff facilitate. Staff ni Mayor Dong Kalugay, yung nag-facilitate ng pagnonotaryo of Guo Hoping's affidavit despite her absence as she had already fled the country. Sabi dito, though her escape was short-lived, ending with her arrest in Indonesia in September 2024. Kaya ho, mga kababayan, yung ibang mga nagtatago dyan, nasa labas ng bansa, naku, si Roque, malapit na din ho yan. Kapag yung ikinaso kay Roque, umusan na po at umakyat na po. Naku po, mga kababayan. Tapos, ang DOJ, nag-request sa naku, pag nag-request ang DOJ sa Interpol, mga kababayan, ay nako, si Roque ho, mga bossing, mukhang malalapit na din ho ang oras niyan. Tingnan nyo na lang si Tebes. Huli din di ba? Nakita na. Ang tagal nagtago. Ang pagtatago ho, mga kababayan, pansamantalang solusyon lang yan. Ano po? Kung gusto mo talaga ng peace of mind, yung ikatatahimik ng utak mo, lumabas ka, magpakita ka, no? Harapin mo yung kaso mo. Yun po ang tamang pagsagot o para makantam mo yung kapayapaan sa utak mo. Hindi yung ganyan, pagtatago, wala ho yan, pansamantala lang yan. Ano't ano pa, mahuhuli ka din. Di ho ba, mga kababayan? Si Yang naman, Yang brother, Michael Yang ha? Kapatid ni Michael Yang. The report also called for charges against Tony Yang, the brother of Rodrigo Duterte's former presidential economic advisor Michael Yang for fraudulent using of a Filipino identity. Mga kababayan. Yang was arrested in September for misrepresenting himself as a Filipino and falsifying documents during the Senate hearing. He admitted he was born in China but obtained a certificate of live of birth stating that he was born in Misamis Oriental. Naalala niyo ho, mga kababayan, yung mga balita na napakarami daw ho, no? Napakarami daw ho na birth certificate ang ipinanganak. Saan? Sa Davao daw ho, mga bossing. Baka isa din 'yan, no? Birth certificate ni Yang ang ipinanganak sa Davao, mga kababayan. Mukhang mahaba pa ho ito, mga bossing, mahaba pa po ito at patuloy namin kayong bibigyan ng mga update dito sa mga balitang ito. Grabe ho no? Ako naniniwala ho ako, maganda po yung pagkakasara ng Pogo kasi naging katatawanan na lang po tayo sa labas ng bansa, mga bossing. Bakit ho? Biruin mo, labas ng bansa, isinusuka yung mga Pogo. Ayaw na ayaw nilang papasukin sa mga Pogo. Yung mga Pogo sa kanila. Tapos ito sa atin sa Pilipinas, maganda ang epekto ng Pogo na yan. Okay ang Pogo na yan. May nagsasabi na isang tumatakbong senador, okay ang Pogo na yan. No? Kapag pinatakbo ng maayos, bakit sa kanila hindi? Hindi nila nagawa. Di ba, mga kababayan? Ganun kasimple. Bakit nung panahon na sila ay nanunungkulan, hindi nila nagawa ng maayos, mga bossing?